Salamat sa pagmamahal ng lahat ng mga kaibigan ko. Kasi katabi ko pa rin po rito si Nanay-Nanayan. Alam niyo sa showbiz, ito lang ang tanging nanay ni The Boy, palagay ko si Lolit Solis. Meron akong tanong at tinatanong din ng marami, Lolit. Nung dinesisyonan ni The Boy na iuwi na lang siya sa White Plains mula sa ospital, sa palagay mo parang tinanggap niya na ang lahat ng nangyari o mangyayari sa kanya? Parang alam na niya talaga. Parang ang gusto niya talaga, Joey, sa bahay na mangyari. Kasi talagang, pag dinadala mo siya sa ospital, talagang parang sinasabi niya lagi, ang sakit-sakit, pagod na siya. Tapos nung inanula sa doktor na kung pwedeng iuwi si The Boy, sabi ng mga doktor, baka mahirapan tayong tignan siya dahil nasa bahay. Baka mahirapan puntahan agad pag may nangyari. Pero mapilit talaga si The Boy. Talaga sabi niya, magsasign siya ng waiver, uuwi siya, talagang gusto niya umuwi. Tapos nung pag-uwi daw, yung inaakit yung stretcher, di nakapila yung mga katulong, mga ano, talaga nag-thumbs up pa siya, gumanyan pa siya. Oo, gumanyan pa siya sa ano na parang tuwan-tuwa siyang nasa bahay siya. Yung huli nyo talagang pagkikita, hindi yung sa telepono kanina, maalala mo kung ano yung pinag-usapan yung dalawa? Kung yung sa inyong dalawa? Yung ano namin, yung sa hospital pa siya kasi, parang lucid na lucid siya eh. Talagang kilalang-kilala ka niya, nagsasalita siya, nag-ano. Pero nung dito na sa bahay, sa White Plains, actually nga, nung Merkulis na pinasok ko siya dun sa kwarto, na-shock nga ako dahil ibang-iba na itsura. Parang basta kala mo, talagang parang patay na. Ganon. Tapos ngayon, nung kahapon, kasi dapat bukas, Joey, pupunta akong Macau. Dapat. Sabi ko, dala muna tayo kay The Boy, kasi para malaman niya. Kaya di pumasok ko sa kwarto. Sabi ko, hoy, The Boy, bukas po ay sa linggo, pupunta akong Macau, ha? Baka pag mamaya may mangyari, wag mong itaon na Martis pa uwi ko, dapat Merkulis o Webes ka, nakaganyan naman siya, nakatingin gano'n. Pero sa pagiging pilyo ni The Boy, naisip ko talagang ngayon niya ginusto para hindi ako makaalis. Ganyan yan may mga ganyan niyang, may mga ganyan niyang gawa. Mr. Cool yan. Meron siya talagang mga kapilyuhan na. Oo. Alam mo ba, may kakwento nga ako dahil katatapos lang natin kay Alma. Ano naman siya, di dumalaw si Alma Moreno kay The Boy. Ngayon siguro gusto naman ni Lorna, magkaroon silang moment na dalawa. Sabi niya gano'n, yung babes, lalabas muna ako. May gagawin ako sa labas. Tapos sabi ni The Boy, ayoko. Paano yan pag umihi ako? Sabi niya, ayun naman si Ness, Sabi ni RLT. Siya na lang, sabi gano'n. Sabi ni The Boy, ayoko nga, mamaya, kung ano gawin niya sa akin. Gano'n talaga. Kaya nga sa halip na umiyak si Ness, yun nga rin sabi ni Ness kanina, di ba? Tawa ng tawa. Kasi iiyak na Kaya hindi pala pinaliwanag siya, iiyak na. Pinaliwanag niya talaga sa akin na kaya hindi siya madalas dumalo kay The Boy. Kasi tuwing nakikita niya, umiiyak siya. Kabiling-bilinan talaga ni Lorna na walang iiyak. Yung walang iiyak na naririnig ni The Boy kasi na-upset siya, parang na-stress out siya, kaya walang iiyak talaga. Okay. Thank you, Lolit. Mamay, mag-uusap pa tayo. Mga kaibigan, samantala, balikan naman natin muli si Boots. Kasama naman ngayon ng ate ni Rudy na si Miss Merly Fernandez. Okay, mga kaibigan, kasama ko nga ang pangalan na kapatid ni Mr. Rudy Fernandez, si Miss Merly Fernandez, ang sikat na bituin ng dekada 70. Miss Merly, may condolences po. Ngayon ko palang nalaman na kayo pala ang mga Fernandez, 8 magkakapatid, 5 babae, 3 lalaki. Yes. Kanya lang yung 2 lalaki, maliit pa namatay na. Yung congenital defect, ganun-ganon. So for a long time, kami lang, 5 babae, tsaka si Rudy. Siya nga aming pride and joy and jewel. Inuha pa. So, in other words, ang tumato yung padre de familia ngayon ng mga Fernandez, si Rudy na lang, tapos wala na ngayon. So, yes. Ano ang naalala nyo? Kasi 13 years pala yung age gap nyo kay The Boy, no? Ano ang naalala nyo ba kung anong tawag nyo sa kanya nung bata siya? May mga nickname ba siya? May mga pet names ba? Ang tawag namin sa kanya, Opo Ino. Ano ho? Opo Ino. Bakit yun ang tawag niya? Rodolfo Valentino, kasi doon siya pinaglihi ng nanay namin.
Actually, matagal nang patay si Rodolfo Valentino, pero naglagay ng mga pictures. Siguro gusto ng nanay kong mapaglihan niya maganda. Pinilit niyang maglihi doon sa kanya, ang tawag namin sa kanya, Opo Ino. At naging kasing gwapo nga ni Rudolph Valentino si The Boy. Tingin ko nga mas gwapo pa magagalit si Rudy. Oo nga, mas correction. The Boy, sorry, mas gwapo ho kay Rudolph Valentino. Okay. Totoo yun. Pero ano ba si The Boy nung araw, nung bata? Siya ba'y pilyo sa pagkakaalala nyo? Mababait na bata? Maliit pa si Rudy, super bait na. Super bait. At si Rudy isang napakamahiyaing tao na hindi niya akalaing siya maging artista. In fact, ako ang nagsabi sa kanya mag-artista siya. Nung 15 years old siya, nakita ko nagbo-blooming. Pero nung araw, payatot yan. At saka para siyang, ang tawag, ang tukso namin dyan, wow, Rudy, ang ilong mo, ang laki-laki na, para kang unidentified flying object. Tsaka pag tinignan mo siya, masyado siyang nick. Pag tinignan mo lang siyang matagal na ganyan, iiyak na siya. Walang dahilan. Basta tinignan mo siya, tinutukso mo siya, iiyak siya. Pero, okay. Itong mga huling sandali ni Rudy Fernandez, nagkaroon pa ba kayo ng pagkakataon magkasama? Oo. Yes, of course. Of course. Magmula nung nagkasakit siya na in and out of doctors, no? Siya, not man hospital, ito lang hospital nung huli. Parating every Thursday, nasa Thursday group kaming magkakapatid na 5. Kumisan 3 lang, kumisan 4 lang. Pero ako parating present. Kasi si Rudy, kaming mag-best friend parang ganon. Oo. Although lahat ng kapatid niya, mahal niya, of course. Hindi naman, dahil sa second to the... Dahil namatay na nga po yung bunso. Hindi kasi, ganito yon. Nung namatay ang father ko, tsaka mother ko, nagdala-dalawa kami sa bahay. Si Rudy at ako, sa isang bahay. Yung isang kapatid ko, tsaka dala-dalawa. Kasi hindi pwedeng lahat kami magkakasama dahil siguro baka hindi namin kaya. Hindi nang kaya ng isa. So, dala-dalawa. Care of ko si Rudy. Care of nung isa kong kapatid, si Mary Ann, halimbawa, yung isa man, ganun. Kanya, alam na alam ko lahat ng mga, si Rudy napakabait na bata. Mababa ang kalooban, hindi mayabang. Mabuting tao siya. Kanya, kung meron akong hinanakit dyan is, hindi naman ako special sa'yo, Rudy Kasi sa lahat ng tao, mabait ka. So, hindi ako espesyal dahil mabait siya sa akin, pero mabait siya sa lahat. So, lahat tayo special sa kanya? Yes, ganun. Ganun siya. Kanya, napakasakit nitong pangyayaring ito. Kanya lang, yung salitang dulot ng Diyos, parang naiinis ako doon. Dahil, bakit ganyan? Napakasakit nito. Halimbawa, especially for me, na wala akong anak, wala akong asawa, wala. Si Rudy lang ang mundo ko. Tapos nawala pa. Anyway, I'm sure naman hindi kayo, pero kakayanin po natin yan.